Yaw! Kamusta mga pamangkin? Welcome sa Tito Daldal, kung saan binubuksan natin ang mga kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Ngayong araw, isang napaka-espesyal at emosyonal na kwento ang ating haharapin. Kwento ng isang reyna ng telebisyon at pelikula, isang babaeng nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino, pero natapos ang kanyang buhay sa isang trahedya na hanggang ngayon, marami pa ring tanong. Siya si Dorothy Acuesa Jones, mas kilala nating lahat bilang Nida Blanca. Isang napakagandang simula ang kwento ni Nida Blanca. Ipinanganak siya noong January 6, 1936 sa Gapan, Nueva Ecija. Ang tunay niyang pangalan ay Dorothy Acuesa Jones, anak ng isang American soldier at ng kanyang Filipina mother. Bata pa lang si Nida, kita na agad ang kakaibang ganda at karisma na kalaunan ay magiging susi sa kanyang tagumpay. Lumaki siya sa panahong puno ng pagsubok ang Pilipinas dahil sa epekto ng digmaan. Tulad ng maraming batang Pinoy noon, hindi naging madali ang kanyang kabataan. Pero sa kabila nito, ipinakita niya ang kanyang likas na talento, mahilig siyang umawit, sumayaw, at umarte sa harap ng salamin. Unang nakilala si Nida noong 1950s nang mapansin siya ng LVN Pictures, isa sa pinakamalalaking film studio noon. Dahil sa kanyang mestisang itsura, napansin agad siya at binigyan ng screen name na Nida Blanca. Bakit Nida Blanca? Nida ay mula sa isang kilalang artista noon na si Atang de la Rama, kilala rin bilang Atang de la Nida. Blanca naman ay mula sa Spanish word na white na tumutukoy sa kanyang maputing kutis. Dito nagsimula ang isang karera na tatagal ng halos kalahating siglo. Noong 1950s hanggang 1970s, si Nida ay isa sa pinakasikat na leading ladies ng pelikulang Pilipino. Kasama niya sa mga pelikula ang pinakamalalaking leading men gaya ni Nestor de Villa, kung saan sila ay tinaguriang Love Team Forever. Sobrang tanggap sila ng publiko dahil sa kanilang chemistry at wholesome image. Mahigit 30 pelikula ang pinagsamahan nila, na kinapapalubon ng sayaw, kantahan, at mga kwentong pampamilya. Mga sikat na pelikula: Turista, 1957. Galawgaw, 1957. Anino ni Bathala, 1958. Pero hindi lang siya pangromansa. Kilala rin si Nida sa kanyang versatility. Marunong siyang magpatawa, magdrama, at magpakilig. Sa likod ng kamera, si Nida ay isang simpleng tao. Ikinasal siya kay Victorino Torres at nagkaroon sila ng anak na babae na si Kay Torres. Ngunit nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Paglaon, nakilala niya si Rod Strunk, isang Filipino-American singer at aktor. Sila ay nagpakasal at matagal ding nagsama. Pero gaya ng maraming relasyon, hindi rin naging perpekto ang kanilang pagsasama, at dito nagugat ang ilan sa pinakamalalaking kontrobersya sa kanyang buhay. Mga pamangkin, siguro ang isa sa pinakakilalang papel ni Nida ay ang pagiging si Marcia Puruntong sa sitcom na John and Marcia. Siya ang asawa ni John Puruntong, Dolphy. Anak siya ni Doña Delilah, Deli Atay-Atayan, ang mayamang biyana na laging kontra sa kanilang relasyon. Bagamat galing siya sa mayamang pamilya, pinili niyang makasama si John na simpleng tao, kaya't madalas siyang nasa gitna ng hidwaan ng kanyang ina at ng kanyang asawa. Siya ang mapagmahal at maunawang ilaw ng tahanan, laging nagbabalanse sa away ni John at ni Doña Delilah. Nanay siya nina Shirley, Maricel Soriano, at iba pang anak sa serye. Kung si John ang haligi ng tahanan, si Marcia naman ang puso ng pamilya Puruntong, mapagkumbaba, mapagmahal, at laging tagapamagitan ng kapayapaan. Umabot ng halos 17 taon sa ere ang John and Marcia, mula 1973 hanggang 1990, at hanggang ngayon, parte pa rin ng alaala ng maraming Pilipino. Pero heto na mga pamangkin, ang parte ng kwento na mabigat. Noong November 7, 2001, natagpo ang wala ng buhay si Nida Blanca. Sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng Atlanta Center, Green Hills, San Juan. Siya ay tinaga ng maraming beses, isang karumaldumal na krimen na yumanig sa buong bansa. Agad naging sentro ng investigasyon ang kanyang asawa na si Rod Strunk, dahil umano sa mga isyu ng pera at insurance. Ngunit bago pa siya mahatulan o may presente sa korte, bumalik siya sa Amerika. Noong 2007, lumabas ang balitang tumalon umano siya mula sa isang gusali sa California at namatay. Hanggang ngayon, maraming tanong ang nananatiling hindi nasasagot. Sino talaga ang may kagagawan sa pagpatay kay Nida Blanca? Bakit siya pinaslang ng ganoon kalupit? Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng sugat sa industriya at sa puso ng mga Pilipino. Pero higit pa roon, nag-iwan din siya ng pamana. Sa pelikula, mahigit 160 movies at TV shows ang kanyang nilabasan. Sa kultura, siya ang epitome ng Queen of Drama and Comedy.
At sa pamilya sa totoong buhay, naiwan niya ang kanyang anak na si Kay, at ang inspirasyon sa lahat ng kababaihan na maging matatag kahit sa kabila ng pagsubok. Mga pamangkin, ang kwento ni Nida Blanca ay hindi lang tungkol sa tagumpay at trahedya. Isa rin itong paalala na sa gitna ng kasikatan at tagumpay, may mga laban na hindi nakikita ng madla. Ang buhay ay parang pelikula, puno ng drama, komedya, at minsan trahedya. Pero ang mahalaga, iniwan natin ang mundo ng may mabuting alaala, inspirasyon, at pagmamahal sa kapwa. Mga pamangkin, kung na-inspire kayo sa kwento ni Nida Blanca, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa Tito Daldal. Comment nyo rin kung sino pa ang gusto nyong itampok natin sa susunod, baka ikaw na ang mabanggit sa Tito Daldal shoutout. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi ang yaman o kasikatan, kundi ang mabuting alaala at pagmamahal na iniwan niya sa iba. Daldal pa more.